Plano ng Senado na magtalaga na impeachment manager sakaling iakyat na sa Senado ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, ipapamamahagi na sa mga kongresista ang kopya ng committee report tungkol sa impeachment para mapag-aralan ito bago magbotohan. Oy, Puno! Oh, Mr. Puno, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon. Aray ko. Mr. Puno ng NUP. NUP, I love you. Ang dami ninyong boto. Aray ko. Para sa impeachment ni Inday Tambalustan. Aray ko. Ganun po kami dito. Kung nakaraan po, NUP, winawasa ko na ang kredibilidad nyo. Inaamin ko yan. In front of my kulubot people. Diba? Winawasa ko ang NUP. Inaamin ko in front of my kulubot people in the whole wide world. Pero ngayon, NUP, nagsusumamo ako ng kapatawaran sa inyo. Diba? Kasi, sino ba naman ganyan? Sasabihin nyo, hindi nyo susuportahan ng impeachment. Samantalang nung nakaraan po, kayo po, ha? Diba? Titindigan nyo nakaraan. Titindigan nyo. Hindi lang po titidigan. Ano pag sinabi nyo? Kikilitasin nyo. Diba? Sinabi nyo yun eh. Narinig ko yun eh. Titindigan. Kikilitasin. Oh. Tapos bigla kayong umatras pero bumawi naman sa bandang huli. Kaya NUP, Kuya, Sir Puno, Congressman Puno, shoutout sa inyo. Yan po ang gusto namin. We are for truthfulness, godliness, and ano ba? Truthfulness, godliness, at ano ba? Basta yun. Aray ko. Aray ko. Kamsuani. Dimoypi. Cleanliness. Ayan. Cleanliness. Loneliness, Mami Cristos, malungkot yun. Aray ko. Okay. Shoutout ulit sa NUP ha. NUP, bati na tayo. Alam mo naman ako eh, miski nga si Congressman Abante, binanatan ko eh. Si Congressman Abante, binanatan ko na nung una, lang panghihinaan ng loob. Binanatan natin dito yan. Sa harap ng mga kulubot natin dito. Diba? Binanatan natin. Kasi nga po, hindi po pwede natin palabasin ng impeachment na to. We can never, okay? We can never, okay? Disregard this impeachment proceeding. Because, Your Honor, Mr. Chair, as we can see right now, look at Sara Duterte traveling around the world, bringing 6.7 billion money of the Filipino people, the reigning magnanakaw Vice Presidente of the world, Sara Tambalustay Duterte! Diba? Reigning, defending po yan. Reigning, defending. 6.7 billion of the world. Darna! Honesto, chinita ako. Impeach o hindi ang bise. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Mr. Speaker, for the information
Mr. Speaker, I move to direct the Secretary General to immediately furnish the members electronic copies and distribute to the members printed copies of Committee Report Number 261 containing House Resolution Number 989. Oh, yan po, narinig nyo ha. Rinig na rinig nyo po, Supreme Court. Mga kababayan, Supreme Court uli. Rinig na rinig nyo. Sinunod yung sinabi nyo ano, bigyan ng copy lahat ng member. Nasa resolution niya ng Supreme Court. Anong ginawa? Bigyan ng copy, House Speaker, ang lahat ng congressman. One check. Aray ko. Narinig nyo ha. Asan ba yan, Joby Pestica? Para mabasa at mapag-aralan bago ang inaasahang botohan sa plenaryo sa Lunes, iniutos sa House Secretary General na bigyan ang lahat ng kongresista ng kopya ng committee report Oh, ng bigyan lahat ng kongresista ng kopya ng committee report. 1 point. House Committee on Justice. Pati na ang resolusyon nagtatakda ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Ayon sa isang leader ng Partidong Lakas CMD, lumabas sa kanilang pulong na sa 69 na lakas congressmen, 90 to 95% ang boboto para sa impeachment. We are solidly Putik, 90 to 95%, men. Isipin niyo po yun, 90 to 95%. Saan mo ba naririnig yan? Saan mo naririnig yan, 90 to 95? Sige nga, sumagot kayo. Diba? 90 to 95% ang impeachment sa congressman. Aray ko. Hindi yun, Demoy P. Saan mo naririnig yan? Yan po ay naririnig mo saan? Hindi sa safeguard, hayop ka, George Tapia, 99% yun. Yung 1% na hayop na germs, hindi mapatay. Aray ko. Hayop ka. Naririnig mo yan saan? Sa nililigawan mo. Baby, kailan mo ba ako sasagutin? Hindi ko pa alam eh. Aray ko. Aray ko. Bakit naman? Lahat naman ginawa ko na sa'yo. Flowers, chocolates. Sinusundot kita, hinahatid kita. Ay, grabe ka naman, baby. Hindi naman. Ano ba talaga kalagayan ko sa'yo? Siguro 90% na. Aray ko. Talaga? Oo, mga 90 to 95% na. Aray ko. Aray ko. Ganun ba? Swerte ko naman, men. Oo, hantay-hantay ka lang. Mga 90% ka na sa akin. Aray ko. Ano ba kulang? Ano ba kulang? Wala namang kulang. Kasi, di ba, pag naraman mo yung oo, ibig sabihin nun, 100%. Kita nyo, bars? Di ba? Bakit? Ano, hindi ko na-gets? Di ba, number 1 kita. Ikaw ang number 1 sa akin. O talaga? Oo. Ano pa hinihintay mo? Oo. Ikaw, 1, oo, 100%. Oh! Lande! Ikaw talaga. Nakakuha na naman ng pick-up lines. Aray ko. Tapos pag sinagot, binibembang ang iba. Aray ko. Di ba ang sabi mo, kulang ang true love mo, yung pala, binibembang iba nito. Aray ko. Pusang ina mo, 100% mukha mo. Aray ko. Kiss-kiss mo sa espalto.
Si Roger Mabait, tuwan-tuwa na naman ang matatanda, si Roger Mabait. Tuwan-tuwa na naman si Roger Mabait, naalala niya naman yung 1965. Behind the complaint, as you know, the chair of the Committee on Oh. Justice is a Lakas member. Oh, The respondent of one of the complaints is also a Lakas member. yes. 106 na boto ang kailangan para maiakyat ang articles of impeachment sa Senado. May mga kongresistang naniniwalang mahihigitan nila ito. Kung ipagsama mo yung boto ng Lakas lang at ng 55 na bumoto sa committee, You know, already get your... yan, this is my Congressman Puno. Yan ang Congressman Puno. Ayusin niyo, Congressman Puno, ha. Saludo ako sa inyo ngayon, Congressman Puno. Pero sana, pre, manig ka, pre. Pre! Pre, walang bitawan to, pre. Kasi uli. Sana, pre, panindigan mo ang sasabihin mo. Aray ko. Huwag mong bawi-bawiin yan, sasabihin mo! Aray ko. Aray ko. Sana hanggang dulo! Kasama tayo, pre. Ayoko nang magkitang isip ng gagawin mo yan! Aray ko. Kanang mata sa laban, Lizardo! Hanggang dulo, Lizardo! Aray ko. 106. Di ba? So, what are the odds? Kung pumupusta ka sa karera ng kabayo, panalo na siguro itong kabayong ito. Kasi Hoy! 106 lang ang kailangan. Yuy! Panalo na yung kabayo! Panalo na po tayo! Sabi ni Congressman Puno, ang kabayo natin ay the outside. Aray ko. Sa chairperson ng House Committee on Justice, prerogative ng mga kongresista kung anong magiging posisyon nila. And there are three things which will affect Oh. how the House members will decide on this. Oh. One, how they appreciate the evidence. Two, of course, we acknowledge that this is a political process. Factor din ang posisyon ng party leadership. And third, the conscience vote. What will be best for the country should be considered also. Sakaling ma-impeach, sabi ni Vice President Duterte, Base din sa discussion namin ni Pangulong Duterte, lahat ng mga nangyayari sa buhay ng isang tao ay sinulat yan ng Diyos. So, Pusang ina mo, wala kayong Diyos! patayin mo si BBM. No joke. Kaya na kayo nagka-Diyos! Aray ko. Ha? Ang tanging Diyos ng mga Duterte ay Sistu, Sesto, yan ang Diyos nyo, tsaka High C. Aray ko. Ha? Yan ang Diyos nyo! Situ! Tanginumin nyo! High C! Putik, oh, nabutan nyo ba yung High C? Siyempre, matanda na kayo eh. Yan ang Diyos nyo! Ano sinasabi nyo nga? Sinasabi yung nakasulat na ng Diyos. Sinulat ng Diyos para gibain na kayo! Aray ko. Raulo ka ba? Ha? Galit ang Diyos sa inyo! Sabihin yung stupido ang ating mahal na Panginoon, ang gumawa ng langit at lupa, ang nagbigay muwang hininga at katawang tao sa atin, sinabihan yung stupid God! Ginodiyos nyo ay C2. Tang-inumin nyo. High C. Sesto. Yan ang Diyos nyo, animal. Aray ko. Animal na to. Sabay ngayon tatawag kayo sa Diyos. Tingnan mo nangyayari sa inyo, karma na yan.
Biro mo, babastusin lahat ikaw, pati nung tatay mo, ang Diyos. Anong klaseng mga alipin kayo? Ha? Alam mo, buti ba nga yung Israel? Buti ba yung Israel sa Ehipto? Kahit papaano, sinamba nila ang Panginoon. Nagtiwala sila sa Panginoon. Nanginati ng Moises. Ha? Nanginati ni Moises ang dagat. Nagtiwala sila sa Panginoon. Salamat, Panginoon. Makakatawid kami palabas ng Ehipto. Anong ginawa ng kasamahan mo si Ngongo? Humarang! Aray ko. Si Moises na naman. Tama, ikukwento ko na lang ito sa Bible. Humarang, nagpatiuna. Dinias ako, kami mauna. Hinarang ang Moises. Anong ginawa? Binati ni Moises. Inahin na niya, marshmallow, man. Mahal niya rin no, Moises. Dadaan lang eh. Aray ko. Ano eh? Pag-iimit niyo, marshmallow, no. Dadaan lang eh. Ano ba naman, ma'am? Mauna lang ako minanaw eh. Aray ko. Minanaw eh. Inawi mo eh. Aray ko. Dadaan lang eh. Excuse me mo. Ganun lang. Dadaan lang ako. Madami nila yan. Wala na yan eh. Diba? Wala naman ako na isang eh. Pilipino ako eh. Anak mo na naman oh. Aray ko. Oh. Ay, maraming salamat, Bebing Merlin. Maraming salamat, Bebing Merlin. Ayop na to, dinamay na naman yung Diyos. Wala kayo nun. Simulat sa pula na muno tatay mo, wala kayong Diyos. Para patayin mo ang 30,000 sa EJK. Para patayin ang tatay mo ang 20,000 mahigit sa COVID. Tatawagin nyo ang Diyos. Mahiya naman kayo. Mahiya ka sa harap, pusang ina nyo. Buong pamilya nyo, hayop. Aray ko. Inan to. Patayin ng tatay mo ang mga mortal na ginawa ng Diyos. Nilagay nyo sa kamay ang hustisya nyo. Pinatay nyo mismo sa harap ng pamilya. At hindi lang yun. 3 years old, 5 years old, 7 years old, ang kikiyan. Pinatay nyo. Tapos binabaligtad nyo pa. Nagkasakit sa baga, inatake sa puso, may COVID. Paglalapastangan yun sa create ng Diyos. Diba? Nilapastangan nyo yung Diyos, men. Diba? Tayo mismo, sa araw-araw na ginagawa natin. Minsan, gusto natin manampal ng kapitbahay, di natin magawa eh. Diba? Ma'am Eva Punsalan, minsan gusto natin manampal ng kapitbahay, maingay. Kaso hindi natin magawa. Bakit? Natatakot tayo sa Diyos. Mama-fall counted tayo eh. Diba? Ang ingay, aga-aga po, sangina kung ano-ano pinagchichismis. Gusto mo sampalin eh. Kaso, gusto mo nang inaambaan mo na biglang may liwanag. Aray ko. Ingay na ito eh. Sampal. Amen. Aray ko. Diba? Papaganon ka eh. Yung katrabaho mo maepal. Diba? Kung ano-ano bida-bida sa trabaho. Gusto mo lang batukan eh. Babatukan mo. Maraming salamat, Panginoon. Aray ko. Diba? Yung asawa mo galing inuman. Oh, gusto mo na suntukin eh. I pray, Abba Father. Aray ko. Aray ko. Diba? Ano ibig sabihin nun? Hoy, Mr. Desio, kakamping, salamat, tol. I love you. Diba? Nag-hold back ka kasi nga, the faith in God. Gusto mong gawin eh. Kaso the faith in God. Pero sila mga animal, anong ginawa nila? Inutos ko, sinabi niya sa hearing, sa Congress, sa Senado. Inutos ko, patayin mo. Kung walang barel, taniman mo ng barel.
Ganun po ba? Sabihin niya may Diyos siya? Hindi ganun. Tayo in everyday lives, nakaka-experience tayo the power of God. May mga bagay tayo na gustong gawin pero tinitake note natin kung mabuti ba to o tama at magiging kalugod-lugod sa Panginoon. Diba? Sila hindi. Diretso patay. Diretso gawa ng masama. Diba? You see the difference between the faith in God and the faith of demon? Aray ko. Kung ma-impeach ko, yan ay sinulat na ng Diyos. Hindi man ako Hindi sinulat. Karma ng Diyos, Sara, pusang ina mo. Karma ng Diyos yan. Anong sinulat? Karma ng Diyos. Ha? Dahil ang Diyos nandyan lang eh. Tinitignan lang tayo dito. Tinitignan kayo, masasama kayo, kaya kailangan kayong tubusin na kayo. ma-impeach. Nasa The Hague, the Netherlands, ang bise para dalawin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi pa raw niya ipinaalam sa ama na may panibagong impeachment complaint siyang hinaharap. Paalam mo para mamatay na isang celebration na ng mga DDS. Paalam mo na, please. Sara, paalam mo na, please. Para mamatay na. Para isang ano na lang, paghihirap. Kukuha pa kayo ng sympathy vote eh. Paalam mo na nang mamatay na. Aray ko. Hindi na niya kailangan malaman ang mga ganyan na Bakit hindi niya kailangan malaman? Bakit hindi mo pa sabihin? Sit-sirit-sit, alibang-bang. Aray ko. Dapat sabihin mo na kay Digong para mamatay na siya. Sit-sirit-sit. Aray ko. Diba? Sabihin mo na para madedo na ang demonyo mong ama. Aray ko. klase na bad news kasi wala din naman yung value sa kanya. Tapos Hoy, tama si Dimoy P. May internet eh. Paawa ka naman. Ano sabi ni Sentry? Nakakatawag, nakakapag-utos pa nga eh. Pabagsakin nyo si BBM. Oh, sus mio. Oh, bulok na. Di ko sinabi pa ni Papa. Tanga, may telepono, may internet do, computer, Pentium 7. mag-overthink siya. Lalo pati nag-iisip tayo na baka nga dyan siya bawian ng buhay sa loob. No? Dyan siya mamamatay. Mamatay na talaga, dapat talaga. Puro na lang salsal gawa tatay mo. Aray ko. Ako kanina sit-sirit-sit. Ngayon ako Chinese na. Aray ko. Ha? Dapat talaga patay na Digong. Kunwari pa to, hindi alam tatay niya. Puro jakol gawa tatay mo, tanga. Ikaw talaga. Xi Jinping sa loob ng detention. So dapat yung maalala niya at naiisip niya ay yung mga masasayang bagay. Sa pagdinig ng komite, naungkat ang mga bank transactions hindi lamang ng bise, kundi pati ang sa kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio. Bagay na pinalaga ng pangalawang Pangulo. I think it's unfair dahil hindi naman sila Vice President and hindi naman sila ini-impeach. And tulad ng mga asawa at mga anak din ng mga congressman, they have the right to privacy, being ordinary individuals and private citizens. Katwiran naman ng komite, kasama kasi si Carpio sa isinumita ng bise na SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Hindi po kasalanan namin yan na gano'n ang kinalalabasan. Na siyempre, nung tinignan na yung sa AMLAC records and sa SALN,
because these are the joint salin of the husband and wife, and then hindi namin kasalanan yun na ganun ang lumabas sa 6.7 billion, 4 point something. 6-7. Okay? Wala kang magagawa dyan, Sarah. Sabi nga natin dito, everything is conjugal. When you marry someone, especially your wife, your husband, everything is conjugal. Your heart is conjugal. Your two heart became one. Two became one. I need some love I could never need love before. Wanna make love to you, baby. I had a little love. Aray ko. Now I'm back for more. Aray ko. Diba? Conjugal kayo. Wala kang magagawa. Dineclare mo rin yan sa salin mo ang mga properties ng asawa mo. Everything is conjugal. It will become one. Billion of inflows ng pera sa mga accounts nila. Inaabangan na kung aakyat sa Senado ang impeachment complaint. Sakaling harangin daw ng ilang senador ang pagko-convene ng Jason Reyes. court, mauuwi ito sa botohan, ayon kay Senator Ping Lacson. May motion eh. May motion na wag i-convene. Sa botohan mauwi yun. Kasi ang court hindi naman one-man court eh. It's a 24-member court. So majority pa rin yung magre-rule. Kapag natuloy naman ang impeachment, panukala ni Lacson na sa hapon gawin ang impeachment at session para pwede ang committee hearing sa umaga. Plano rin daw ng Senado na magtalaga ng impeachment manager. Mas mainam daw kasi na abogado ito, lalo't hindi abogado sina Senate President Tito Soto at Majority Leader Mig Zubiri. We're planning to appoint an impeachment manager. No? Tingnan namin si Senator Kiko para lawyer. Parang timo, no? Parang may manggugulo. Ito ang unang balita. Yun, ayan po ha. Ayan po ang kay Sara Duterte. Yeah! At sige, subukan nyo pong wag i-convene ang impeachment court, lalo na si Robin Padilla. Ayan, nakaka-high blood yan eh. Subukan lang ninyo. Tandaan nyo po, mulat po ang taong bayan sa nangyayari ha. Excuse me. Aray ko. Diba? Wala kang kawala. Kayo ay maganda. Galit sa masama. Ang sa inyo bebenga. Wala kang kawala. Kayo ay maganda. Galit sa masama.